Ang tanong niya dito, ano po ang inyong ipinapakain sa inyong mga inahin? Dito nga sa side na ito, ang ipinapakain namin diyan ay lactating na. Dahil mga 1 week before, yan nga ay amin ang ililipat doon sa farrowing section. At kami nga ay mga 4 weeks bago nga yan mga na, kami nga ay nagbibigay na ng lactating feeds. At doon naman mga ka-farmers, sa kabilang section ng gestating pen, diyan nga namin inilalagay yung mga kabubulog pa lamang at saka yung mga sunod na due date. At diyan nga mga ka-farmers, ang ipinapakain pa lamang namin diyan ay breeders. Sa bandang dulo pa niyan mga ka-farmers, yung mga bagong bulog pa namin na mga inahin. At meron nga ding mga ka-farmers nagtanong sa akin kung ano daw ang magandang paraan ng pagpapakain doon sa mga inahin. Kung wet feeding daw o yung dry feeding. Ibig sabihin mga ka-farmers ng wet, yun yung parang lugaw. At yung dry saw naman, syempre yun yung hindi binabasa. Para sa akin mga ka-farmers, kapag mash yung itsura ng ating pakain, okay lang dyan yung dry. Pero kapag yan ay pellet, mas okay kung yan ay binabasa. Meron mga ka-farmers na kapag nagbo-booster pa lamang o hog pre-starter yung mga biik, ang ginagawa nga nung iba, naglulugaw sila at yun yung ipinapakain. Kumbaga, binabasa nila yung feeds. Ang iba naman, kaya hindi nila yan ginagawa dahil ang isang dahilan niyan ay nagkakaroon nga ng maraming langaw. So, meron diyan mga ka-farmers na maganda at hindi magandang epekto ang paggamit ng wet feeding.